Ramon Ang ba naman ang magsalita ho, mga kababayan? Traffic sila sa mga lugar na ito going to the airport. With this, napakabilis na ho ang paraan pagpunta sa airport. Kaya with DPWH and DOTR cooperation, napakabilis po natin natayo itong mga ito. At in fact, inutos pa sa akin ni Secretary Vince Dizon and Secretary Banoy na yung Skyway pinapalaparan natin ngayon. Stop ko lang po, ano. Ang nakikita nyo po diyan sa video na yan, mga kababayan, ay si Ramon Ang. Ano po? Ewan ko kung ako lang ang nakakatunog kay Ramon Ang. Ano po? Pero sinasabi niya hindi siya tatakbo sa pagka-presidente or whatever. Isa sa nakikita ko sa 2028, baka biglang ma-pressure to sa taong bayan. Ano po? Kaya tatanungin ko, paano kung itinaas ni PBBM yung kamay ni Ramon Ang sa 2028 election? Iboboto nyo po. Ako kasi, sabi ko nga ho sa inyo, laki ng tiwala ko sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Kung ma-pressure sa taong bayan, ma-pressure ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Ramon Ang tumakbo ng pagka-presidente. Sabi ko sa inyo, mag-all the way ako dito eh. Mga boss chief pa mo sir eh. Lalo na yun sa mga pagtulong niya. Tapos, ang katandem, si Risa Ontiveros na lang. Yan na lang no? Kasi si Atty. Leni Robredo, mga kababayan, talagang tingin ko talagang panghahawakan niya eh. No? Yung sinasabi niya na tatapusin ko ang aking panahon o ang aking pagkamayor dito sa Naga. Kung sakaling talagang gawin niya yon, mga boss chief pa mo sir. Di sabi, wala na. Paano kung si Ramon ang presidente, tapos tinambalan po ng Risa Ontiveros ng mga kakamping? Sakit sa ulo ni ito. Baka ho pati mga DDS, mga kababayan, iboto itong si Ramon Ang eh. Diba sabi ni Alalin Ando, kilala ba sa buong Pilipinas si Ramon Ang, unlike Madam Leni? Yun lang ang problema natin kay Madam Leni kasi. Ano po? Baka talagang hindi natin siya mapipigilan na talagang sundin yung ipinangako niya doon sa mga taga-Naga. Baliktarin na lang natin. Leni Robredo, na-pressure din ng mamamayang Pilipino. Ramon Ang, na-pressure din ng mamamayang Pilipino. Presidente, Leni, Vice President, Ramon Ang. Sabi ko sa inyo, ang dami pong panapat, no? Doon sa mga DDS. Mahihirapan po sila doon sa mga tunay na mga tao na talagang nagseserbisyo, mga bossing. Ramon Ang ba? Akala ko si Atong Ang. Huy! Langya ka, Sir Chris? Si Atong, kamusta na ba si Atong Ang? May nakapatong sa ulo nun di ba? Ramon Ang, ikaw naman. Dahil from 7 lane, magiging 8 lane. Wala na pong traffic yan after next year. Ayan. So in short, napakarami natin trabahong ginagawa para gumanda ang takbo ng Pilipinas. Ngayon po, ginagawa natin yung TR4. South Luzon. Marcoleta! Uy! Pakinggan mo! Si Ramon Ang. No, wag kang dyan. Huwag kang nagmamagaling dyan, Marcoleta. Expressway all the way to Lucena. Matatapos po yan by the end of this year, 2026 of December. Kanya game-changing po yan sa mga tiga Bicol. At si Secretary Vince Dizon po, inapproval niya na rin yung parcellary for us to start surveying going to Matnok. Talagang pinapabilis niya yung daloy ng trapiko, 420 kilometers po yun. Siguro sa mga susunod na mga panahon, yung mga taga Maynila, baka saan ba yung ginawa niyang saan yung sa Clark, Pampanga? Kapag paikli ng paikli, yung yung puntahan, papuntang airport, mga kababayan, baka imbis na yung mga Manileño o yung mga taga Metro Manila doon sa
NAIA pumupunta, baka dumiretso na doon sa Pampanga. Sa ganda nung ipapatayo o pinapatayo nito. Kaya napakarami nating ginagawa. Hindi ho tayo tumitigil magtrabaho para mapaganda ang biyahe ng mga tao, mga kababayan natin. Salamat po. Sabi ni Sir Federico Valdez, si Gibo at Lenny, Gibo at Risa, Risa at Lenny, vice versa, yan ang sigurado. Winnable yan, no? Sabi ko nga lang ho sa inyo pagka hindi po napigilan ng mga DDS yung pagjo-join force ng pink at pula, mga kababayan, na hindi nila inaasahan, dati pa ho, asahan nyo po. Wala na yung mga pambato nila doon. Baka nandun na po, gawin pambato na lang ho, yung mga pambato nila. Siguro ano na lang, no? Okay? Una, nagpapasalamat ang buong gobyerno at ang bansa natin kay Mr. Ramon. Sabi ni Sir Archie Berroya, tinitira ng mga BOBO yang si Ramon, naniningil daw sa tol, kundi ba naman sa Estados Unidos mga kababayan, lahat ng pagdaraanan mo, lahat ng dadaanan mo, meron silang expressway na. O di ba? Meron na expressway. Meron pang mas mabilis. Lahat yung bayad. Pagbalik ko dito sa Cayman Islands, magkano ba binayaran ko? $30 yata o 40. Dapat pala kapag ka nagrenta car ka doon sa US, no? Sasabihin mo, yung yung pinaka tawag doon, yung magdadagdag ka ng $20 para makadaan ka na sa lahat ng expressway. Para unlimited na, hindi ko ginawa. Ayun, napamahal ako. Angat sa private sector. Kasi talagang pagka nagtutulungan ng private sector at ang gobyerno, maraming mga nagagawa at mabilis nagagawa. So, i-reiterate lang namin ni Sec Bano yung direktiba ng Pangulo. Sabi niya, gago na nga. Sino siya? Sino? Mhm. Okay. Okay. And 25 for the Okay, bye-bye. Uunahin ko to. Membership dun sa gym yan. Mas tayo sa pera, di ba? Yan po, yung mga maliit natin pinagkikitaan po, mga kababayan, $500, no? Ganyan lang po, isang membership, di ba? Kaya yung mga nagtatanong na kung saan tayo kumukuha ng pera, mga bossing, pan Tesla, diyan po, no? Siguro kapag ka 4 o 5 o 6 na membership ang sign up namin ngayon, $3,000. Dyan lang ho yun, mga kababayan. Huwag nyo na kaming pag-isipan na bayad kami, ha? Ngayon, may problema tayo sa presyo ng gasolina, presyo ng diesel. Kailangan talaga magbukas tayo ng May pang Tesla talaga. Deserve naman. Huwag ka nang maingay dyan. Langya ka yung pakain mo hanggang ngayon. Hindi pa hindi pa din tayo kumakain. Magpa-Jollibee ka na dyan. Doon sa Miami. Next week baka baka medyo malate tayo doon sa sa mga vlog natin next week. Bakit po? Nasa Florida po si Mark Ramos. bukas ng mas maraming mga bagong kalye. Kasama itong NAIA X ramp papuntang Terminal 3. Ang savings nito, 20 to 30 minutes. Natatraffic yung mga tao dyan. Minsan nahuhuli sa biyahe kasi sa traffic. Pero ngayon, dire-diretso na. Diba? Yan ho, mga kababayan.